Ayan, so i-discuss naman natin yung perfect square saka perfect cube. Sa perfect square, ibig sabihin nito, n times n equals n squared. Kailangan same yung dalawang n na pinagmumultiply natin para makuha natin yung perfect square. Yun yung pinaka-resulta pag minultiply natin yung dalawang magkaparehong number. So, for example, 1 times 1 equals 1. Yung 1 yung perfect square kasi same yung number na pinag-multiply natin. 3 times 3 equals 9. 4 times 4 equals 16. O kaya yung nalaktawan natin na 2 times 2 equals 4. So, ito ay mga halimbawa ng perfect square. Kasi kaya natin silang i-multiply sa same na number ng dalawang beses. Yan. Ang kabaliktaran ng perfect square ay square root. Yung square root, halimbawa, sa 1 times 1 equals 1. So, kung kukunin natin yung square root niya, ang square root ng 1 ay 1 kasi 1 times 1 equals 1. Dito naman sa 3 times 3 equals 9. Ang square root ng 9 equals 3 kasi 3 times 3 equals 9. Yung ginamit na pang multiply, yun yung magiging answer. 4 times 4 equals 16. So dito, ano ang square root ng 16? 4. Kasi 4 times 4 equals 16. Okay, so i-note na natin, kung ang isang number ay may perfect square, ang square root nito yung buong bilang. Kung hindi ito perfect square, ang square root nito ay magiging decimal. Okay? Ibig sabihin, pag hindi daw sakto yung pinaka-square root niya, decimal yung kalalabasan or irrational number. Sabi ng irrational number, hindi eksaktong matatapos or paulit-ulit yung decimal na resulta niya. Okay, dito naman tayo sa perfect cube. Sa perfect cube, i-multiply natin siya ng 3 beses dun sa same na number. Perfect cube yung kalalabasan. So, n times n equals n cube. Ito yung pinaka perfect cube. So, halimbawa dito, ganun din. 3 beses nga lang. So, 1 times 1 times 1 equals 1. 3 times 3 times 3 equals 27. Ayan. 4 times 4 times 4 equals 16. Kaya siya 27 kasi 3 times 3, 9. Times 3, 9 times 3, 27. Sorry. Kaya siya 16 kasi 4 times 4, 16. 16 times 4 is 64. So, yung 127 saka 64 ay perfect cube. Okay, sa cube root naman, yung kabaliktaran ng perfect cube. Kung 1 times 1 times 1 equals 1, ang cube root ng 1 is 1. Kasi 1 times 1 times 1 equals 1. Ang cube root naman ng 27 is 3. Kasi 3 times 3, 9 times 3, 27. Ang cube root ng 64 ay 4. Kasi 4 times 4, 16 times 4, 64. Okay? So, sagutan ng mga sumusunod na exercises. So, maaaring i-post ang video na ito. I-click lang yung pause para mabasa at masagutan ng maigi. Okay? So, ito po yung 1 to 4. Ito naman po yung number 5, saka yung test 2, 6 to 9. Pa-pause na lang po para masagutan.
Sa number 10, nagsabay ako ng konting operation on radicals kasi sinabay ko siya nung nagdi-discuss ako. So, ano yung square root ng 25 plus square root ng 100. Ito naman po ito ay para sa cube root naman na exercises. Paki-pause na lang. Yan. 1, 2, 3. Ito naman yung 4 to 5, tapos yung test 2, 6 to 8. Paki-pause na lang ulit ang video. Ito naman, yung number 9 saka number 10. Sa number 10, yun nga, naglagay ako ng konting operation on radicals na diniscuss ko nung nakaraan. So, ito lamang ay practice exercises. So, hindi siya part ng grade, non-graded siya. Pang-practice lang ito para ma-master nyo yung topic. Thank you.